Alright mga friend, muli magandang araw, magandang oras, magandang gabi sa ating lahat. At muli nagbabalik po ang iyong pong kaibigan sa ere. Margan, Margan Channel, Margan Things, Margan Thoughts. Ayan, lalo na kayo anong tawag niyo sa akin. Gusto kong liwanagin o magbigay ng insights patungkol sa mga pariseo. Dahil aminin man natin at hindi, tanggapin man natin at hindi mga kaibigan, ay meron mga tinatawag na modern day parisi ngayon. Hindi ko sinasabi na kayo ay pariseo, ngunit meron tayong mga sinusunod na sinusundan ng mga pariseo. Ang tanong is, bakit mahalaga na maintindihan o malaman natin ang mga patungkol sa pariseo? Mahalaga po mga kaibigan dahil ito ay sinabi ng Panginoon. Dito sa Matthew chapter 5 verse 20, okay, punta na tayo sa Biblia para hindi naman ninyo sabihin na huwag naman ninyong isipin o sabihin na ako ay gumagawa-gawa ng kwento o gumagawa-gawa o kathang-isip lamang yung aking mga pinag-post o aking mga sinasabi sa aking mga videos. Okay, punta tayo sa Biblia. Dito sa Matthew chapter 5 verse 20, ang Panginoon Kristo ang nagsabi nito. For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. Si Lord ang nagsabi nito mga friend, hindi ako. Ako man, tawag dito, ina-amplify ko lang sa inyo. Alright? So kailangan nating unawain. Alam niyo kapag nagtuturo ang Panginoon Kristo, laging dala-dalawa. Lalo na kapag meron siyang example, dala-dalawa, mga kaibigan. Para ano? Para meron tayong pagpipilian. Ganun din sa pag-i-interpret ng mga verses dito sa Biblia, ang interpretasyon ay hindi lang iisa. Pwedeng may number 1, pwedeng may number 2, pwedeng may number 3. Dahil ang salita ng Diyos, mga kaibigan, is they are new every morning. Ang revelation ng Panginoon. Hindi nag-i-stick sa isa. Ang Panginoon Kristo, totoo, hindi nagbabago. Siya ang kahapon, ngayon, at bukas, magpakailanman. Ngunit ang katuruan ng Diyos, ang interpretasyon o revelation ng Diyos, hindi nag-i-stick sa iisang interpretasyon. Kaya kailangan natin talaga na buksan yung ating mga mata, mga kaibigan, at tignan, basahing maigi, unawaing maigi, yung mga verses o talata dito sa Biblia. At sa pag-interpret, mga friend, para makuha natin yung talagang context ng bawat verse o nakasulat dito sa Biblia, yung isang verse, basahin natin doon sa yung bago yung verse at yung pagkatapos ng verse. At yung verse na yon, basahin din natin sa ibang version para magets natin talaga yung talagang mensahe. Dahil alam niyo, yung mga nag-translate ng Biblia, kanya-kanyang interpretasyon at pangunawa nila yan. So kung ano yung interpretasyon ng nagsulat ng version na yon, ay magiging ganun din ang yung interpretasyon. So kailangan, pag binasa natin sa isang version, basahin natin sa ibang version. So kung malakas ang inyong internet, madali lang naman yon na palitan ang daming mga version. Mapalitan, isang pindot mo lang na ganyan, magpapakita na yung mga version ng Biblia. So ganun tayo magbasa para tayo ay makaunawa talaga sa nais ipaunawa o ipahiwatig ng Diyos sa atin. So ngayon, balikan natin itong pariseo.